What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Sir Jojo. Buta itong si Secretary Abalos dito kay Sir Jojo sa kanyang pahayag na deepfake di umano itong pulboronic video ni BBM. Paano nga naman sasabing deepfake yun mga kababayan kung wala mang forensic investigation na nangyari at mga haka-haka o opinion lamang ni Abalos ang dala niya nang nagpa-press ko nito kahapon. Kung kaya naman ang rebat ng taong bayan, ang mas peke nga daw ay ang SONA ni BBM dahil ni isa sa mga pangako nito walang natupad. Na hindi makakalusot itong mga dahilan ninyo o pagditipensa kay BBM dahil matalino na at alam na ng taong bayan ang mga kalokohang nangyayari sa loob ng Malacanang. Pagparti pa nga lang sa Malacanang napaka-disrespectful na sa mga nasalanta ngayon ng bagyo. Naunahin ang pagkalasing at saya kaysa tugunan o i-rescue ang mga binabahang kabahayan ng ating mga kababayan. Grabe naman yan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, pagod na ang taong bayan dito sa administrasyon ni Marcos dahil sobra na ang pagtaas ng inflation tulad ng kuryente, tubig, upa, pagkain, pamasahe, toll, at marami pang iba. Tapos ang sagot ni BBM importation, benta ng mga assets, sumipsip sa US at smuggling. Kasuka-suka naman ata ito mga kababayan. Nananawagan na nga ang sambayan ng Pilipino na ipa-drug test itong si BBM. Ngunit ito namang si Abalos todo depensa sa kanyang kaibigan. Grabe naman yan. Palibhasa di umano takot mawalan sa kabinete ni BBM at ganyan kasipsip itong si Abalos. Hay naku. At napansin din ng taong bayan, Abalos, itong pagiging pagkandarapa mo sa mga kailangan sabihin sa mga tao na hindi naman totoo, na kailangan mong iligtas ang amo mo. Baka naman nasigawan ka ni Ma'am Shibutod, kaya ganyan. Nakakadismaya kayong mga nauupo ngayon sa administrasyon ni Marcos. Pero bago ang lahat mga kababayan, dumako muna tayo dito sa latest news na nagsalita itong si FPRRD patungkol sa pulboronic video ni BBM na hinamon niya na magpa-test ito upang mapatunayan na walang katotohanan ang pagiging Addictus Benedictus bilang presidente dahil nakakahiya sa karatig bansa matapos malaman itong iskandalong ito na paano mag-i-invest niya ng mga foreign investor kung sa isip nila nagiging narco state na ang ating bansa. Hay nako. Dagdag pa rito mga kababayan, binanggit ni BBM sa kanyang SONA na hindi daw sagot itong extermination sa mga taong nagbebenta ng illegal na droga. Naku naman po, talagang walang kamay na bakal na nangyayari sa ating bansa ngayon kung kaya't lumalaganap itong mga kidnapping, missing persons, mga krimen at illegal na pulburon sa ating bansa. Hay nako, ano kayang ibig sabihin nito na porket itong video ganyan na ang magiging pananaw mo sa mga salot sa lipunan, BBM? Nahahayaan mong maging addict ang mga kabataan, ang kinabukasan ng bansang Pilipinas at i-baby itong mga nagkakasala sa batas? Hindi nakakatuwa yan. Kung kaya kayo ng musika mga kababayan, kung anong dapat gawin, maprotektahan ang kinabukasan ng ating mga anak. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. That image with the images of BBM from about 2012 or 2013 pati yung haircut nga So actually I am convinced hindi naman wala namang 100% na ako I'm convinced I only leave 0.01% doubt na siya yon talaga 99.99% for me I'm not saying that you should see it yourself and decide ako I do believe that it was really him So i-discuss natin kung anong implication yan kung siya yan at that was taken 12 years ago Okay. So, ano ngayon ang nangyari nung nilabas yun before the SONA sa Los Angeles? Ang nangyayari is this nagpalabas kaagad ng nagtawag kaagad ng press con si DILG Secretary Benhur Abalos along with some AFP people ata yun hindi ko kasi napanood masyado yung press con niya
But in any Tama. case, ang sabi no, ang contention doon ni Abalos is this. It was a fake video raw. It was an AI generated or deep fake video. Ang rason niya, nag zoom in sila doon sa tenga, no? Yung earlobe, no? Yung earlobe daw Correct. ng Mm. presidente at saka yung mama, yung tao na nandun nga sa video. Pero yung ginamit nilang litrato ni BBM, recent picture lang ata yun eh. No? Hindi yun picture ni BBM 12 years younger. Di ba, Tama. di ba? Mm. Di ba? So, ibig sabihin, kasi tayo naman I look at my picture 3 years ago, talagang I aged, no? Oo. No? 3 years lang yun 3 years nga lang yung nakalipas, no? How much more na 12 years yung nakalipas, no? 'Di ba? Talagang Tama nga naman ng mga kababayan na bakit hindi ikumpara ang litrato na meron si BBM 12 years ago at dito sa pulboronic video, no? Na paghahalataan tuloy. you will age, no? According to the number of years na lumipas sa stress ng trabaho, 'di ba? There are a lot of factors, no? Yung bisyo mo, no, nakaka-stress talaga 'yon. Therefore, etong mga heavily exposed, no, na mga parte ng ating katawan, will be the first ones to degrade, no. So that's one. Second, why is it that DILG Secretary Abalos was quick to conclude, was quick to unequivocally say that it is deepfake? Mm. Ganun lang ka-short. Kaya Meron na nga. ba siyang forensic investigation doon sa mismong video? Did they hire a credible and expert, no, for to conduct a forensic examination, yung ang tawag dito, forensic videographer, no, ang tawag diyan, no? Meron bang forensic videographer na hinire yung DILG? Tapos tiningnan yung video at hindi lang yung video na screen recorded nila. Dapat yung raw video because you cannot tell, no matter how good your equipment is and no matter how brilliant your videographer is, your forensic videographer is, if you don't have the raw video, how can you examine it properly? Di ba? Mm. So it was a bit too early, no? For May metadata yan eh. May metadata yan ng mga kababayan na paanong nangyari na pagkatapos may palabas sa media o sa social media, itong pulboronic video nga ni BBM, magko-conclude agad na fake news daw o deepfake itong video, no? Wala man yang ginawang investigasyon eh. At puro depensa itong si Abalos dito kay BBM. Kung sa bagay, magkaibigan, no? Parehas ang budhi. Ben Abalos to say na it was a deep fake, no? That it was AI generated, no? Mind you guys, no? It's not easy to generate an AI image, no? Okay lang yung static image, pero yun na nga ang static image if you don't have the proper prompt, no? Ang tawag, kaya nga may bagong opportunity sa AI, no? Ang tawag diyan is prompt engineers, no? Prompt engineering, no? Because in order for the AI software to generate a really human-like image, no, especially sa image creation, you have to have a certain degree of expertise in instructing the AI algorithm, no, to portray an accurate rendition of the graphic that you would want, no? So hindi yan kung basta-basta ipo-photoshop. Well, pagka still photos lang, madali lang yan, di ba? You can actually Photoshop it and edit it, no, di ba? But for an actual video, it's very, very hard. Even sa technology ngayon, talagang madaling makilala na it's a deep fake, no? Deep
deepfake pero right, no. Deepfake pero gina-take down ang video. Yes. But anyway, so yun na nga, no? Yun, number 1. Abalos to the rescue. Second, Department of National Defense. I mean, why? Why the Department of National Defense? Huh? Well, I would understand siguro ang NSA, no, National Security Advisor would come out with a statement, no? Or probably ang NICA, no, National Intelligence Coordinating Agency, would probably come out with a statement. Pero Department of National Defense, no, reinforcing the claim or the statements of Secretary Abalos na it's deepfake, no, and that they will be prosecuted, yung nag-share nga ng mga videos na yon, no, when the best thing to do is to get hold, no, of the source and have it examined before concluding na it's deepfake, di ba? Because that's the standard operating, di ba? Pag sa mga scene of the crime, pagka sa mga assertions, yan yung proseso eh. You don't debunk especially a video like that even without an expert examination, no? So yun, so questionable na sila doon, no? And then Abalos, I think, threatened, no, to sue, no? Talagang idedemanda daw nila yung mga nag-share doon kasi nga peke. How can you establish na peke yung video na yon and prosecute those na nag-share? Okay, come on. Abogado siya. I mean, talaga bang ito talaga mga nasa gobyerno tinatanga-tanga, parang akala nila tanga tayo eh, no? Ako, if not for the restrictions on Facebook, I would love to share it, no? Because it's very tough for them to prove na with malice yun when I shared it, because it is difficult to establish whether it was a manipulated video that was done for nefarious reasons and I was part of the conspiracy to do that. Now, if and when there are millions of people now who saw that video and would simultaneously share it sa internet, anong gagawin ni Abalos? Idinibanda niya yung halos 8 million people. Assuming na lang natin 1 million ang mag-share. Oh. So, ididemanda niya yung 1 million na nag-share. Tangin na. So, okay. Now, ang sabi nung DND nga, no, Department of Defense na statement ata yun, they're pinning it on the Maisog, no? Na sabi daw it's a concerted effort daw to destabilize the government coming from the Maisog group, no? Which was vehemently denied again by the Maisog, because the Maisog group, no, yung Maisog movement, it's a loose association of not like-minded individuals, no? Like-minded sila about the advocacy of Maisog, which is transparency, accountability, peace, and security. But they come from different colors, no? So that assertion na it's a conspiracy to destabilize the government is quite absurd, no? Hindi ka panipaniwala. Kasi nga ilang buwan na yan na sinasabi ni Maharlika na she has that video. And I came upon some sort of hindi naman ito confirmed, no? It was just a satirical post na parang may 4 pa yatang video na ilalabas, pero I cannot really confirm that. It was a satire, no? So don't get me wrong, no? Alam niyo naman, if you've been, kung nagtatambay na kayo dito sa wall ko, no? You can tell when I am telling the truth and when I'm doing sarcasm and satire, no? Even nga yung ninominate ko si Franz Castro, maraming naniwala eh. Maraming nagalit sa akin, nag-send ng PM, ba't ko daw ninominate as the secretary si Franz Castro, tangina. So yes. So that's another thing, no? Bakit DND? Bakit why the rush
thumb down the video as a deep fake, no? And then you go back Correct. to the narratives nga noon na may deep fake yun na tinake down nga, and it was actually exposed by Art Samaniego, no? The technical editor of Manila Bulletin, who eventually was invited, no, and investigated doon na nga sa parang merong mga technician doon daw sa Manila Bulletin na involved sa hacking, at saka yung mastermind nila is Art Samaniego. Putang ina, hindi pinakita yung mga mukha ng mga suspect na hackers na nagturo kay Boss Art Samaniego na siyang mastermind, pero Tama. binrand na, sinira na nila ang reputasyon ni Art Samaniego. At Correct. ngayon, meron bang kaso? Wala. So, kasi nga, naputol ni Art yung naratibo nga nila because the spin doctors of BBM already foresaw, nakikita nila na this moment will eventually come na ipalabas yung video, and the best credible defense that they have is to paint the video as AI, as deepfake, no? Because mayroon ng president nga, no? Yung tinake down nila na post na